Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa ARBS Medical TV. Yan, nagdagdag tayo ng ARBS kasi mayroon palang channel na Medical TV. Ano? Kaya linagay na rin natin yung ating tunay na pangalan, yung ARBS. Yan. Mga idol, tulad ng natapos kong kwento nung last na video, last na vlog, magbibigay ako ng mga requirements kung paano makakuha ng libreng pagpapagamot. Dito sa amin sa Oriental Mindoro, may ganyang ano tawag dito? Programa ang gobyerno. Alam ko hindi lang dito sa Oriental Mindoro 'yan, buong Pilipinas kasi yung tinatawag namin dito na Malasakit Foundation, ito ay ang author nito si Senator Bongo. Kaya nationwide to, buong Pilipinas meron nito yung malasakit. Malaki ang tulong nito para sa ating mga Pilipino, sa mga naghihirap, mga katulad naming empleyado ng gobyerno na makapag-avail ng libreng pagpapagamot. Yan. Yun na nga, ang malasakit na to, naranasan ko to, nasubukan ko ito dun sa pagpapa-therapy ko last year. Di ko lang tanda kung anong buwan yun. Ito yung ikukwento ko sa inyo kung paano na a-avail yung libreng pagpapagamot. Actually, wala akong binayaran kundi yung gamot na hindi available. Hindi available dito sa amin na panggobyernong opisina. Binili ko na lang sa labas sa butika. Pero hindi naman gaanong kamahalan. Kasi branded yung gamot, walang generic. Sabi nung kaibigan kong pharmacy sa butika ng panlunsod, wala daw talagang generic nun. Branded lang daw talaga yung nakaresetang yon. Kaya yun, bumili na lang ako ng gamot sa labas sa butika. Yan. Ano nga ba yung programang ito? At malaki ang naitutulong sa katulad natin. Yun, unang-una, sa programang ito, hindi tayo gagastos, hindi tayo mangangamba na hindi tayo makakapagpagamot. Marami ang hindi nakakaalam sa programang to. Kahit ako, nagtitiis ako ng ilang linggong masakit yung likod ko. Buti na lang may nakapagsabi sa akin, isa sa mga kaopisina ko na nakapagpa-therapy kasi nag-slide sa motor dahil may lumibang aso. Siya daw ay libre. Sinabi sa akin ganito yung proseso. Kaya ang ginawa ko, step by step, kinuha ko yung mga requirements. Ang requirements na una doon, yung barangay certificate, na nagpapatunay na ikaw ay isang residente sa lugar na yon, kung saan ka nakatira. Yun, kumuha ko ng barangay certificate, libre din naman yon kasi medical assistance yun. Pagka mga ganyan, mga medical assistance, walang bayad yung mga yung mga certificate na galing sa mga barangay. Ayun. Pagkatapos noon, nagpunta ako sa Malasakit office, kung saan nakalocate ito sa loob mismo ng hospital. Tapos kumuha lang ako ng form, dinala ko, nagpalista ako o ang tawag ito, yun yan, nagpalista ako sa physical therapy sa rehab. Nung mailista ako doon, in-interview ako kung ano yung gagawin sa akin, kung ano yung masakit, kung ano yung naramdaman ko, naranasan ko, kung bakit ako magpapagamot. Tapos may pinilipan silang form doon. Tapos pinabalik ako sa Malasakit, dala-dala na yung galing sa kanila. Tapos binigyan ako ng form sa Malasakit, pinilapan. Tapos pinapirmahan sa mga dadaanang medical facilities, katulad sa x-ray. Bali, kung ilan yung papagawa sa'yo sa loob ng hospital, yun yung dadaanan ng mga papel. Katulad ko,
sa rehab, bali 21 session yung ginawa sa akin, bali 21 o 25, hindi ko tanda, parang 25 ata. 25 araw, pero sa isang linggo, 2 beses lang o 3 beses lang. Di ilang linggo yun, ilang linggo. Ang ginagawa doon, every week na yung pagpapaperma doon sa malasakit para hindi araw-araw pupunta ka doon o tuwing magsesesyon ka pupunta ka doon yan. May papel na ganun na may perma, may mga naka-fill up para makalibre ka. Yun yung parang bayad mo do sa naibibigay sa cashier. Yung papel na yon sa halip na nakalagay kung magkano yung yung babayaran mo, yun yung ibibigay mo sa kanila. Kapalit sa pera. Sa halip na pera yung ibibigay mo sa kanila, yung papel na galing sa malasakit na may perma ng ahensya ng malasakit mismo, yung mga officer doon at nung doktor na pinuntahan mo, yung nagagamot sa iyo. Yun. Tapos meron din ako sa X-ray, sa X-ray. Nagpa-X-ray kasi ako. Ilang ng X-ray yun yung sa leeg, saka sa likod, tapos sa balakang. Bali 3 X-ray. Libre lahat yon. Lahat yon ay naka-fill up do sa malasakit. Yun yung proseso. Tapos every day, every week, dahil lang hindi kaya sa sunod-sunod na araw kasi kailangan may pahinga. Every week, ganun yung gagawin mo. Ganun yung gagawin mo. Kaso nga lang, pag 3 sesyo sa isang linggo, 3 papel yung pipilapan mo. Magkakasama na doon. Magkakasama na doon. Tapos, para hindi ka naiikot. Kasi, mahirap din. Pipila ka kasi. Kasi sa dami ng mga kumukuha ng libre, sino ka naman ang magbabayad pa kung may libre naman. Mahal din. Napakamahal ng rehab. Napakamahal ng therapy. Alam nyo kung ano yung gagawin sa therapy. Ganito lang yung sa akin sa therapy. Ito sa therapy Pero, hindi lang po therapy ang may libre. Lahat po ng sakit may libre. Lahat po ng sakit, kaya kung ano man ang inyong karamdaman, pwede nyo pong i-avail yung malasakit. Ito po ay project ni Senator Bongo, kung hindi ako nagkakamali, yung malasakit. Kasi may nakita akong tarpaulin na si Senator Bongo yung naandun Yung session ko po, ang ginagawa po sa akin, hinihilot po ako, therapy. Hinihilot po ako ng PT. Bukod po sa hilot, may hot compress. Pero iba yung hot compress nila, galing oven, matagal. Bukod po doon, may exercise pang ginagawa sa inyo yung PT. May mga exercise, may module pong bibigay sa inyo. Kahit nasa bahay kayo, papagawa din sa inyo yun. Tapos, bukod pa doon, meron silang aparato na mababang kuryente. Bali, lalagyan ng ground yung katawan mo do sa part ng may masakit. Para buhayin siguro yung mga naiipit na ugat. Para mag-function ng ayos. Doon pa lang po sa prosesong yun, makikita mo na talagang mahal yung gamutang ganun. At kapag ka nagpunta ka sa mga pribadong hospital, kahit po doon sa provincial hospital, may bayad po yun. Ngayon po, kaya lang walang bayad kasi nga merong ganitong project ang gobyerno na makakalibre. Yun nga lang, pipila po kayo. Pipila kayo. Kasi kaya ka pipila sa dami po ng mga tao na gustong mag-avail ng libreng pagpapagamot. Yun po, wag po kayo matakot kahit ano pong klaseng sakit, pwede pong matulungan kayo ng gobyerno para sa libreng pagpapagamot. Marami lang pong mga tao ang hindi alam na may ganitong proyekto ang gobyerno. Ngayon, pumunta lang po kayo sa inyong pampublikong hospital at magtanong-tanong po kayo. Dahil lahat po ng pampublikong hospital may ganito pong project. Yan, para po sa kaalaman ng lahat yan, mga idol, marami ang mga kapwa natin na naghihirap sa sakit nila, hindi sila makapagpagamot, at ang alam nila, may bayad ang pagpapagamot, dahil nga po sa may bayad, wala silang perang pampapagamot,
nagtitiis na lang sila ng hirap. Pero sa katotohanan po, may libre pong pagpapagamot. Ito po ay project ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Yan, i-avail po natin yan. Di ba nakwento ko, kung natatandaan nyo mga idol ha, nakwento ko din sa inyo yung libreng yearly yun sa PhilHealth. Kasi na-avail ko din yun, ano. Nakwento ko ito sa mga vlog ko dati, matagal-tagal na. Ako ay nagpa-blood chem, nagpa-ECG, ano pa ba, meron din sa mata. Ano pa ba yung ginawa sa x-ray, urine. Marami po, maraming laboratory test. Libre po, libre din po. Ano, pati check up, libre. Sa PhilHealth naman po yan. Marami pong, sabi ko nga sa inyo, marami pong project ang gobyerno na pwede nating i-avail. Ano po, tapos sa amin pong panglalawigan, meron din po kaming health card. Ano, marami pong mga lunsod at panlunsod ang sinasabi ko, health card po. Marami pong mga bayan, may ganitong health card. Ano po, kung di nyo po alam, magtanong po kayo sa inyong mga barangay captain sa mga barangay nyo kung ano yung pwede nyong mga makuhang libreng pagpapagamot. Alam naman ng barangay yan kung ano po yan. Ano po, kung malapit kayo sa mga provincial hospital, pumunta ko sa provincial hospital, magtanong din po kayo sa mga district hospital na pag-aari po ng gobyerno. May mga ganitong proyekto po talaga. Ito po ay natuklasan ko dahil nga po sa mga kaibigan ko din. At isinishare ko po sa inyo dahil ako dati hindi ko din po alam. Ngayon po, nung malaman ko, gusto kong i-share sa inyo na may ganito mga programa ang gobyerno na para sa mga mahihirap, para sa ating lahat na mamamayan, para tayo ay makapagpagamot kahit tayo po ay walang perang kapit. Yun lang po mga idol. Isa pa po, additional, may libre din pong mga gamot, ha? Meron po tayong butika ng pangbayan, pang munisipyo. Magtanong po kayo sa kanila kasi nagbibigay po sila ng libreng gamot. Ako po, nakakahingi po ako ng libreng gamot sa butika po ng panlunsod dito sa amin. Ganyan din po sa inyo mga lugar, may mga libreng gamot din po kayo. Babay po at sana nakapagbigay ako ng kaunting idea para sa inyo nang sa ganon, makapagpa-check up kayo, makapagpagamot kayo ng libre. Kasi kailangan nating i-avail ito dahil po ito ay pinondohan ng ating gobyerno. Pera po ng lahat ng mamamayan ang ginagastos dito. Kaya kayo po, pumuntahan nyo po ito para po makalibre kayo. Pera po nating lahat ang ginagastos dito. Babay po at God bless you po.